Christy anak, nandito ang Kuya Howard mo. Gusto ka raw makausap. Maglalaba po ako ng apron, Nay. Baka po hindi matuyo eh. Wala akong gagamitin bukas. Bakit daw po? Hindi ko alam eh. May kasama, si Lance. Kilala mo rin siya, hindi ba? Naku, paano hindi ko po makikilala sikat na playboy at bad boy yun sa probinsya natin, Nay. Ikaw talaga, mukha namang mabait ang binatang yun eh. Tsaka masayahin, magalang din. Nagmano agad sa akin kanina sa may bakod pa lang ng bahay natin. Hay nako, malamang pakitang tao lang po yun, Nay. Basta wala po akong tiwala sa mayabang na lalaki na yun. Nakakaya naman kung hindi mo man lang sila lalabasin, anak. Hindi naman siguro magtatagal kaya istimahin mo na lang at alukin ng kape. Hay, sige na nga. Pero hindi ako pwede makipag-usap sa kanila ng matagal, ha? Oo, Christy. Naiintindihan ko. Para lang hindi magtampo si Howard sa'yo. Magandang araw, Miss Gwen. Ako nga po pala si Christy. Meron po akong mga kakaibang karanasan na may kinalaman sa kababalaghan. At gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po mapili ang sulat ko at mapakinggan ko to sa channel nyo. Christy, mabuti naman at lumabas ka na. Akala ko pagtataguan mo na kami. Oo nga pala, si Lance, pinsan ko. Kilala ko siya, matagal na. O yun naman pala eh. Di wala nang problema. Ano pong ibig mong sabihin, kuya? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Di ba single ka? Single din si Lance, naghahanap ng maliligawan. Naisip ko, bakit lalayo pa siya, di ba? Nandiyan ka lang naman. Nako, hindi ako nagpapaligaw, kuya. Busy po ako sa trabaho at ayoko ng dagdag sakit sa ulo. Grabe ka naman, Chris. Mabait naman ako tsaka mapagmahal. Naisip ko rin, tama ang pinsan ko. Bakit di natin subukan? Malay mo, magkasundo tayo. Hindi! Sigurado akong hindi tayo magkakasundo dahil bukod sa mayabang ka na, may history pa ng pagiging babaero. May mga pagkakataon talaga na hindi ko makontrol ang bibig ko. Likas na prangka kasi ako. Mukhang nasaktan sila sa sinabi ko pero huli na para bawiin ko pa ang mga nasabi ko na. Si Kuya Howard ang gumawa ng paraan para malipat sa ibang usapan ang atensyon namin ni Lance. Si Nanay naman nagtimpla ng kape at bumili ng tinapay para sa mga bisita namin. Kahit sinungitan ko si Lance bago sila umalis, nangako siyang babalik para simulan na ang panliligaw sa akin. Kinuha niya ang cellphone number ko. Ayoko nga sanang ibigay kung di lang ako kinumbinsi ni Kuya Howard. Pero hindi ako umasang tototohanin ni Lance sa mga sinabi niya. Hanggang sa makatanggap nga ako ng mensahe mula sa kanya kinagabihan. Naiinis man, sumagot pa rin ako hanggang sa pumayag na rin ako magpaligaw. At nang sumunod na linggo nga bumalik siya sa bahay namin. Hindi na niya kasama si Kuya Howard. Si Nanay ang una niyang nakausap dahil tulog pa ako nung dumating siya sa bahay. Lagi kasi akong puyat. Dahil 2:00 na madaling araw ang pasok ko sa trabaho. Tindera ako sa isang kilalang kainan sa palengke noong mga panahong yun. Chris, yayayain sana kita magsimba. Pareho naman tayo ng relihiyon, di ba? Oo, pero di nga. Sigurado ka? Sa simbahan mo ako gustong isama? Oo nga. Ayaw mo ba? Aba, syempre gusto ko. Gustong gusto. Pero ipagpaalam mo muna ako kay Nanay. Naku, aprobado ko na kanina pa anak. May tiwala ako dito kay Lance. Basta diretso uwi na kayo dito pagkagaling nyo ng simbahan, ha? Opo, Nay. Iuuwi ko kagad si Christy. Huwag po kayong mag-alala. At salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Ilang taon din akong single at puro trabaho lang ang inaatupag. Kaya may kaba akong nararamdaman bukod sa excitement. May tiwala si Nanay kay Lance kaya panatag na rin ang loob ko na sumama sa kanya.
Medyo nahiya pa ako nung may nakita kaming mga kakilala sa simbahan. Nagulat din sila nang makita magkasama kami ni Lance. Ang iba naman binati kami kasi akala nila mag-boyfriend na kami. Pagkagaling sa simbahan, nagyaya si Lance na bumili ng pasalubong para kay nanay at sa mga kapatid ko. Bumili rin siya ng lechon manok at soft drinks. Mabuti na lang at pagdating namin sa bahay, eksaktong nakapagsaing na sinay. May niluto rin siyang gulay at pritong isda. At yun ang unang beses na nakasalo namin sa pagkain si Lance. Sa pagtsatsaga at pagpupursige niyang manligaw, nakamit niya rin ang matamis kong oo. Sa simbahan ko siya sinagot. Gusto ko kasi saksihan Diyos sa umpisa ng relasyon namin. Lalo pat memorable sa akin ng simbahan. Si Lance din ang unang lalaking nanligaw sa akin na doon ako unang dinala. Kaya naman naisip ko nung mga panahong yun na karapat dapat siya sa pagmamahal na wagas. Pinagmalaki ko siya sa buong pamilya at ibang kamag-anak namin. May mga natuwa kasi sa wakas daw mag-aasawa na ako. Makakahigop na sila ng sabaw. Pero may isang tutol sa relasyon namin. Ang kapatid ng nanay ko, si Tita Adora. Christy naman, ang daming lalaki. Ang daming nanligaw sa'yo. Bakit yung lalaking pa yun ang napili mo? Bakit po? Anong problema ninyo kay Lance? Hindi mo alam. Hindi sinabi sa'yo ni Ate Daisy. Konsentidora din kasi talagang nanay mo, ano? Nasilaw sa mga regalo at kung ano-anong ibinigay ng lalaking yun sa'yo. Grabe naman po kayo kay nanay. Hindi po mukhang pera ang nanay ko. Ano po bang pinupunto ninyo, tita? Bakit hindi niyo lang po ako diretsuhin? Matagal ng bali-balita sa probinsya natin na aswang ang mga magulang ng boyfriend mo. At kapag nahawa ka, malamang magiging aswang na rin ang buong pamilya natin. At hindi ako papayag na mangyari yon. Sa totoo lang, napaisip din ako sa mga sinabi ni Tita Adora. Pero mas nanaigang pagmamahal ko kay Lance. Lalo pat malaki talaga ang tiwala ni nanay sa kanya. Kasi nung nanliligaw pa lang siya sa akin, kita talagang malinis at tapat ang intensyon niya. Kahit ang mga kapatid ko at pinsan boto sa kanya. Pero nung unang beses na isinama ko ni Lance sa bahay ng ate niya, hindi ako makatulog. Naalala ko kasi ang mga sinabi ng tiyahin ko. Wala naman ako nakitang senyales na may lahing aswang nga sila. Kahit yung pagkain at bahay malinis. Naisip kong baka chismis lang talaga yun na pinaniniwalaan naman ni Tita Adora. Nang maging kami ni Lance, isa talaga sa mga natuwa si Kuya Howard. Christy, Lance, doon tayo sa bahay mamaya. Nagluto si Mrs. ng pansit. Anong meron, kuya? Wala pa namang may birthday Sinisipag lang ang ate Maylin mo. Imbitahan ko daw kayo na magmerienda sa bahay. At saka tatagay din sana kami ng konti ni Insan. Naku, kunwari pang merienda. Iinom lang naman pala kayong dalawa. Hindi naman kami magpapakalasing, mahal. Magdadrive din kasi ako mamaya pa uwi. Oo nga naman, Neng. Kaya payagan mo na si Lance. Sige na nga. Basta 2 bote lang ng beer, kuya. Tapos, kwentuhan na lang tayo ni na Ate Maylin. Tuwing nasa bahay si Lance, madalas na ganun ang bonding namin. Minsan naman kami ang nagbibigay ng ulam kina Kuya Howard. Masipag at masarap magluto ang boyfriend ko. Dahil doon, mas lalo ko siyang minahal. Malapit din siya kina nanay at bunso. Parang tunay na ina ang turing niya sa nanay ko. Siguro dahil ulila na siya sa mga magulang. Malambing din si Lance. Ganun daw madalas kapag bunsong anak. Masaya naging simula ng relasyon namin. May plano na rin kaming magpakasal noon. Minsan umaabot ng 1 linggo sa bahay namin si Lance. Doon siya dumediretso pagkagaling niya sa trabaho.
At kahit hindi pa kami mag-asawa, ibinibigay niya sa akin ang sweldo niya. Kung may isang bagay na ayoko kay Lance, yun ay ang pagiging sobrang seloso niya. Umabot kasi sa puntong pinatigil niya ako sa trabaho ko. Dahil nagseselos siya sa mga customer at kaibigan ko sa palengke. Nung minsan kasing isinama ko siya doon, nakita niya na maraming bumabate at lumalapit sa akin. Mga suki namin. Binigyan niya yun ng mali siya na nauwi sa pagtatalo naming dalawa. Masyado ka naman, Lance. Mga kaibigan ko lang yun at karamihan, suki namin sa tindahan. Pero mga lalaki pa rin sila, Christy. Kung ayaw mo mag-away tayo palagi, sundin mo na lang ako. Pero paano naman yung trabaho ko? Kailangan ako ng mga amo ko dahil bukod sa ako ang pinakamatagal nilang tindera, paborito rin ako ng mga suki namin. Problema na nila yun. Makakahanap din sila ng kapalit mo. Hindi ka naman mamumroblema sa pera dahil ikaw naman ang humahawak ng sweldo ko. Pwede rin kitang bigyan ng puhunan sa pagtitinda ko kung gusto mo. Basta dito ka lang sa bahay. Wala akong tiwala sa ibang lalaki. Kahit bata, kaedad mo, matanda, kaibigan mo. Basta lalaki, iwasan mo. Lance! Para wala na kaming pagtalunan pa, sinunod ko na lang ang gusto ng boyfriend ko. Pinayuhan din naman ako ni nanay at ipinaliwanag ko sa amo ko ang sitwasyon. Naiintindihan naman nila ako. Tinupad nga ni Lance ang pangako niya na siya ang mamumuhunan para makapagpatayo ako ng tindahan. Bukod kasi sa trabaho niya bilang pintor, caretaker din siya sa isang malaking bahay. Nasa US ang mga amo niya. Buwan-buwan may natatanggap siyang sweldo. Nagkasundo rin kami mag-loan ng perang lingguhan kung bayaran. Hindi naman kami nagkaproblema sa pagbabayad dahil bukod sa kita niya, maganda rin lagi ang benta ko noon sa maliit kong tindahan. Sa akin bumibili sina nanay at mga kapitbahay namin. Insan, nabalita mo ba yung nangyari ka na Joven, Jojo at Ricky? Mga pinsan at barkada natin? Oh, Kilala ko rin sila, Kuya Howard. Ano po bang nangyari sa kanila? hindi nga malaman Si Joven daw, binangungot. Si Jojo naman, sumakit ng matindi ang tiyan. Yun ang kinamatay. Magkakasunod lang silang tatlo. Ano pong ikinamatay ni Kuya Ricky? Parang kaedad niyo po yun, di ba? Tama ka. Kaklase ko nga siya eh. Ang sabi, hindi na raw nagising. Maayos pa naman nung natulog. Nalaman na lang ng mga kasama sa bahay na nilalanggam na raw at wala ng buhay. Sa palagay ko may nakaalita ng mga binatang yon. Meron nga tiyang asawa ng isang tiyahin namin ni Lance. Yung taga Marinduque. Palagay namin, paraya yun o isang kakaibang klase ng kulam. Kulam? Oo, Ning. Dahil namatay ang anak ng tiyahin namin sa inuman. Nagkaroon sila ng alitan ni na Joven, Jojo at Ricky. Dapat yung tatlong target ni Tio pero yung anak niyang natamaan, nasaksak niya. At hindi niya matanggap yung nangyari. Sa sobrang galit, biglang umalis ang buong pamilya nila rito. Sa tingin ko humingi ng tulong ang tsuhin mo sa mga mangyan, Howard. Matindi mangulam ang tribong yun. Kaya dapat talaga iwasan natin makagawa ng atraso sa kapwa natin. Dahil hindi lahat marunong magpatawad. Yung iba gumagante. At kung buhay ng mahal nila ang kinuha mo, buhay din ang sisingilin nilang kabayaran mula sa iyo. Kinilabutan ako sa mga nalaman ko nung araw na yun. Bata pa lang naririnig ko na ang tungkol sa mga aswang at kulam. May 2 binatang kamag-anak na rin kaming naging biktima ng tinatawag nilang paraya. Lalaki ang are at unti-unting maaagnas hanggang sa yun na ang ikamatay ng biktima. Ang mga kamag-anak kasi naming yun may mga babaeng sinaktan na parehong tubong Mindoro. At yun na naging karma nila sa ginawang panloloko. Hindi sila agad namatay.
Naghirap at nagdusa muna ng matagal. Nakakatakot ang kulam. Talagang mamamatay ka na walang kalaban-laban. Lalo pat hindi kayang gamutin ng doktor ang ganong klaseng karamdaman. Kaya ikaw, Lance, magtino ka ha? Para hindi ka magaya doon sa mga pinsan ninyo. Teka, ba't ako nadamay? Maayos ako, Chris. Tsaka loyal ako sa'yo. Sobrang nag-aalala talaga ako noon dahil sa nabalitaan ko kay Kuya Howard. Pero makalipas ang ilang araw na wala na rin yun sa isip ko. Naging abala na kasi ako ulit sa pamimili ng mga paninda ko at sa mga gawaing bahay. Tuwing araw ng linggo nagsisimba pa rin kami ni Lance at nakikipagkwentuhan kina Kuya Howard. Naging routine na namin ng ganon. Minsan naman bumibisita kami sa ate niya. Mabait silang mag-asawa sa akin pati na rin ang mga anak nila. Anak, bibisita raw dito si Adora bukas. Palagay mo anong masarap kaya na mailuluto? Sasabihin ko pong mamaya kay Lance. Baka may alam pa siyang special recipe Yung masarap at bihira lang matikman ni tita. Para naman wala na po siyang masabi sa boyfriend ko. O sige, kayo nang bahala ha. Sinabihan lang kita at baka kasi may lakad ako bukas Hindi ko maaasikaso ang tiyahin mo. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Kami na ni Lance ang bahala. Sinabi ko nga kay Lance ang tungkol sa pagbisita ni Tita Adora. Pero hindi ko nabanggit sa kanya yung usapan namin noon ni Tita. Ayokong sumama ang loob ng boyfriend ko. Lalo't hindi pa naman kumpirmado na totoo nga yung nasagap na chismis ng tiyahin ko. Hindi ko sinamahang mamalengke si Lance. Naglinis kasi ako ng bahay at naglaba kinabukasan. Hapon pa ang dating ni Tita Adora kaya marami pa kaming oras para maghanda. Pero pagdating ni Lance meron siyang ikinuwento sa akin. Grabe yung nangyari sa palengke kanina, mahal. Oh, bakit? Nagkagulo ba? May nagbarilan? O may nagwala na baliw? Hindi, mas matindi pa dun. Ay, Anong ibig mo sabihin? may nakasabay akong mangyan. Bumili ng buto-buto. Oh, tapos? Nagbayad naman. Pero tarantado yung tindero. Literal na puro buto ang binigay. Inalis ba naman lahat ng laman? Akala yata hindi alam ng mangyan yung ginawa niya. Tapos? Ano nangyari, mahal? Tahimik lang yung mangyan. Umalis na pagkatapos magbayad. Pero bago yun, tumitig muna ng matagal dun sa tindero. Tapos parang may binulong sa hangin. Mga 1 oras na nakalipas, nagsisigaw sa banyo yung tinderong gago. Umiiyak, humihingi ng tulong. Hindi raw makaihi at sobrang sakit ng ari niya. Katulad nung nangyari sa mga pinsan mo? Mas malala, pero halos iisang ritual siguro ang ginamit dahil parehong tribo ang pinagmulan ng mga kumulam. Ay, yan na nga bang sinasabi ko Kaya dapat talaga huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa. Dahil minsan ang bilis ng karma. Ikaw talaga, masyado kang nervyosa. Pinaalalahanan lang kita. Para hindi ka maligaw ng landas gaya nila. Salamat at huwag kang mag-alala, mahal. Hindi mangyayari sa akin ang ganun. Dahil sa mga naikwento ni Lance, bumalik na naman ang takot sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang katindi ang kilabot na nararamdaman ko tuwing mapag-uusapan ng kulam. Hindi pa ako nakakakita ng taong kinulam. Lalo na yung nilalabasan daw ng mga insekto sa katawan. Pero maisip ko pa lang ang tungkol doon parang bumabaliktad na ang sikmura ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko at pinagpapawisan ako ng malapot. Dumating pa nga sa puntong napapanaginipan ko na ang tungkol doon. Mabuti na lang tulog manok si nanay. Lagi niya akong binabantayan sa pagtulog mula nung unang beses na binangungot ako. Sinabihan din ni nanay sina Lance at Kuya Howard na huwag munang babanggit sa akin ng mga kwentong katatakutan. Sumunod naman yung dalawa at dahil doon, nawala ulit ang takot sa dibdib ko pati na rin ang pagkabahala.
Hindi natuloy ang pagbisita sa amin ng tiyahin ko. Kaya naman wala si Lance nung pumunta na sa bahay namin si Tita Adora. Ano ba yung mga sinabi mo kay Christy ha? Ginugulo mo lang ang isip ng pamangkin mo. Bakit ate? Totoo naman na. Bakit pa pinagtatakpan mo yung mga balae mong hilaw? Wala naman tayong ebidensya eh. Anong wala? Ako mismo ang nakakita sa tatay ng hilaw mo manugang nung gabing akala ko. Kalabaw na ligaw yung nakita ko doon sa may pampang. Noon pala, aswang. Totoo po ba yun, Nay? Christy, anak. Totoo yun, Christy. Ganito kasi ang nangyari ha. Inumaga kami ng uwi galing sa sayawan. Dalaga pa kami nila Ate Daisy noong mga panahon na yon. May mga kasama nga ako, kaso may nakita nga akong kalabaw kaya sinundan ko. Akala ko kasi nalimutang isilong nung may-ari. Tapos, ano pong nangyari? Kukunin ko sana yung tali at hahanap ako ng puno sa malapit para hindi mahulog sa pampang yung kalabaw. Tapos maya-maya, biglang dumating yung kumpare ni Tatang. Humahangos. May hinahabol daw na tao at doon sa pampang pumunta. Pero sabi ko, wala akong ibang nakita doon kundi kalabaw lang. Tinulungan niya akong itali yung kalabaw at siya rin yung kasabay kong pauwi. Paano niyo nasabing ang aswang yung tatay ni Lance? Hindi naman agad nalaman. Mga ilang linggo pa ang lumipas bago nakumpirma ng kumpare ng lolo ninyo. Nung napagkwentuhan na lang ulit. Naulit kasi ang ganong pangyayari at sa ikalawang beses, nasaksihan niya kung paanong nagpalit anyo yung biyenan mong hilaw. Mula sa pagiging tao, biglang naging kalabaw. Hindi ko pa rin alam kung maniniwala ba ako kay Tita Adora ng mga oras na yon. Pero nang tingnan ko si inay, nakita kong seryoso siya kahit hindi nagsasalita. Kaya naisip kong baka nga nagsasabi ng totoo ang tiyahin ko. At nasaktan ako dahil doon. Lalo na't napamahal na rin talaga sa akin si Lance. Gulong-gulo nun ang isipan ko. Parang naintindihan ko bigla ang pinagmumula ng agam-agam ni Tita Adora. Kung ako lang, wala namang problema kahit pamahawaan ako ng pagiging aswang ng boyfriend ko. Pero paano nga naman kung mahawa rin ng mga kapamilya ko? Kung sakaling ang totoong hinala mo, Adora, hindi naman siguro kay Lance ipinamana ng mga magulang niya ang pagiging aswang. Tingin ko dun sa bunsong babae na may asawa na. Paano ka naman nakakasiguro, ate? Nandun siya sa tabi ng mga magulang niya bago sila nalagutan ng hininga. Basta alam ko at sigurado ko. Kaya wala ka na dapat ipag-alala. Mabait si Lance, magalang, napakasipag at mahal niya talaga tong pamangkin mo. Hindi na ulit nagkomento pa si Tita Adora. Pero baka sa mukha niya matinding pagkadismaya. Nag-alangan lang sigurong makipagtalo pa sa nanay ko lalo't sa kabila ng isiniwalat niya. Hindi pa rin nagbago ang paninindigan ni nanay. Hindi niya ako sinabihan o inudyokang hiwalayan si Lance. Dahil doon mas lalo akong humanga kay nanay. Inilihim namin ni nanay kay Lance ang tungkol doon. Tingin ko nga nun wala siyang alam sa usap-usapan tungkol sa pamilya niya. Lalo na sa mga magulang niya. Sa kabila ng di pagsang-ayon ni Tita Adora, ipinaglaban ko ang relasyon namin ni Lance. Suportado naman ni nanay ang desisyon kong yun. Parang anak na rin kasi talaga ang turing niya sa boyfriend ko. Tumagal pa at naging mas matibay ang relasyon namin. Hanggang dumating ang mga bagong pagsubok at problema. Bakit nagte-text na naman sa'yo ang Jenny na yon, ha, Lance? Yun ba? Wala lang yun. Nangungumusta lang yung tao. Huwag mo sabihing nagseselos ka. Dapat ba? Siyempre hindi. Buntis na si Jenny sa bago niyang boyfriend. At ako naman, kontento at masaya na ako sa iyo. Siguraduhin mo lang, Lance. Dahil maghihiwalay talaga tayo oras na lokohin mo ko.
Walang hiwalayang magaganap dahil hinding-hindi kita lulukuhin. Nagdududa ka pa rin ba sa intensyon ko sa iyo hanggang ngayon? Buti pa si nanay. Malaki ang tiwala sa akin. Hindi naman sa nagdududa ako. May tiwala ako sa'yo, Lance. Pero dyan sa ex mo, wala. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Dahil sa biglang pagpaparamdam ng ex ni Lance. Takot na baka mawala siya sa akin. Na baka maisip niyang mahal niya pa pala ang ex niya. Na mas mahal niya kaysa sa akin. Una pa lang naman inamin ko na sa kanyang selosa ako. Mas matindi nga lang siya kung magselos dahil pati bata pinagseselosan. Dahil binigyan naman ako ni Lance ng assurance, nagtiwala ako sa mga salita niya. Naalala ko rin yung pangako ko sa sariling ipaglalaban ko ang relasyon namin. Ano man ang mangyari. Na kung nalagpasan ko ang pagtutol ni Tita Adora, hindi yung ex lang niya magiging dahilan para masira kaming dalawa. Lalo't kung dahil lang sa isang text message na binigyan ko ng mali siya. Lumipas ang ilang linggo. Naging tahimik ulit ang lahat. Unti-unti kong nalimutan ang tungkol kay Jenny at ang mga kutob ko. Ang atensyon ko kasi buong buo kong ibinuhos sa maliit kong tindahan. Laking tuwa ko na dumami ang mga suki ko. Kahit ang mga kapitbahay dumadalas ang pagbili ng bigas, kape, sardinas at kung ano-ano pa. Kaya napilitan din ako magdagdag ng paninda. Dagdag trabaho pero mas nakakalibang. Ramdam ko na unti-unting gumagaan ang buhay namin. At dun ko muna inabala ang isip ko. Isang gabi dumating si Lance. Medyo nagulat nga ako kasi halos hindi siya sumagi sa isip ko nung nagdaang linggo. Umupo siya sa bangko na nasa loob ng tindahan. Baka sa mukha niya ang pagod. Pero may napansin pa ako. Parang mailap siya kung tumingin ng mga oras na yun. Hindi ko naman napigil ang itanong ang tumatakbo nun sa isip ko. Lance, napansin ko lang, nito mga huling linggo, bihira ka nang dumalaw dito. Kung dati halos gabi-gabi kang nandito, ngayon para kang kabuti. Hindi ka rin halos nagte-text o tumatawag. Kahit simpleng kumusta man lang, wala. Ay, Christy, sana maintindihan mo. Sobrang busy lang talaga ako sa trabaho. Pag uwi ko, bagsak na agad ako sa higaan. Wala na akong lakas para magbukas ng cellphone. Hindi ko sinasadya na hindi ka matawagan. Ang totoo, pati si na Ate Lara, halos hindi ko na rin nakakausap kahit magkasama lang kami sa bahay. Hindi naman ako humihingi ng sobrang oras sa'yo eh. Naiintindihan kong pagod ka, na maraming iniisip. Pero sana man lang kahit isang simpleng mensahe o isang tawag bago ka matulog. Hindi ko kailangan ng higit pa ron. Ang gusto ko lang maramdaman na may effort ka pa rin ipakita na nandyan ka pa rin para sa akin. Na mahalaga pa rin ako sa'yo. Christy, hindi mo lang talaga naiintindihan kung gaano kabigat lahat. Sa totoo lang, nagigilty na nga ako kasi pakiramdam ko. Kulang na ang oras ko para sa'yo. Pero wag mo naman agad isipin na may masama akong ginagawa. Wag mo isipin nagbabago na ako dahil hindi totoo yun. Hindi ko sinasabing may ginawa kang masama. Pero ramdam ko kasi, Lance. Ramdam ko na parang may nagbago sa'yo. Sa atin. Kung dati, excited ka palaging pumunta dito. Lagi ka masigla. Ang dami mong dalang kwento. Ngayon, parang may pader na nakaharang sa pagitan natin eh. Parang nawawala ka na sa akin, Lance. Christy, ang dami ko lang talagang iniisip nito nakaraan. Pamilya ko, mga bayarin, trabaho, lahat sabay-sabay. Kung hindi ako nakakapag-text, kung hindi ako nakakatawag, hindi ibig sabihin nun nagbabago na ako. Hindi ibig sabihin na may iba akong iniintindi. Ikaw pa rin, Christy. Lagi ka pa rin nasa isip ko kahit hindi ko na lang lagi sinasabi at naipaparamdam sa'yo. Sana nga, Lance. Kasi ayoko dumating sa puntong magkakatotoo yung mga hinala ko. Hindi ko deserve na maramdaman na parang wala na akong halaga. Na parang option na lang ako.
Alam mong kaya kong tiisin na LDR tayo, pero hindi ko kayang tiisin ang pakiramdam na parang wala ka ng pakialam. Grabe ka naman, Christy. Hindi kita binabaliwala. Hindi ko niisip na wala kang halaga, pero tao lang din ako. Napapagod. Nadadala ng dami ng problema. Hindi ko kayang maging perpekto sa lahat ng bagay. Tao lang ako. Oo, tao ka nga lang. At ako rin naman. Kaya nga ako nagsasalita ngayon kasi tao lang akong nasasaktan. Tao akong naghahanap ng kaunting oras mula sa taong mahal ko. Tao akong napapraning kapag parang may nagbabago. At higit sa lahat, tao akong umaasa na hindi ako iiwan, hindi ako ipagpapalit. Sorry, mahal. Hindi ko intensyon na iparamdam sa iyo yan. Hindi ko rin gustong isipin mo na wala na akong pakialam. Pero sana, huwag kang magduda agad. Kailangan mo rin magtiwala. Hindi lahat ng bagay kailangan mong hanapan ng mali. Nagtitiwala ako, Lance. Alam mo yan. Pero may hangganan din ng tiwala kapag walang kasamang effort. Hindi kasi sapat na salita lang Ang tiwala, hindi lang basta binibigay ng libre. Kailangan may assurance akong matanggap mula sa'yo. Sorry na. Hayaan mo, dadalasan ko na ulit ang pagpunta rito sa inyo. Ayusin natin ang problema, okay? Pero sana rin, huwag mong isipin na may iba. Dahil hindi ko kayang saktan ka. At hindi ko kayang mawala ka sa akin. Nagkaayos din kami ni Lance nung gabing yun. Kaya lang hindi ko maipaliwanag kung bakit may bumabagabag pa rin sa akin. Ang bawat salita ni Lance kahit puno ng pangako parang may tinatago. Nasa pagitan ako na nagtitiwala at nag-aalinlangan. Iniisip kung hanggang kailan ako kakapit sa mga salitang hindi ko alam kung totoo pa nga ba talaga. Pagkatapos ng pag-uusap naming yun ni Lance, nagpakabisi na lang ulit ako. Sa tindahan, sa mga gawaing bahay, at kahit sa mga simpleng bagay na dati halos wala akong oras. Hanggang isang araw naisipan ko magbasa ng mga romance story sa isang sikat na reading app. Doon ko muling naramdaman ang kilig at hilig ko sa pagsusulat. Hinanap ko ang mga lumang notes ko, mga unfinished plot at storyline. Isa-isa kong tinuloy at pinost ko sa social media. Gumawa ko ng account na para lang sa pagsusulat, para may mysterious effect. Gumamit ako ng pen name. Kasi ayoko rin makilala ko ng mga kapamilya at dating kaklase. Ang nakaalam lang ng tungkol doon ay ang malalapit kong kaibigan. Si Lance naman lalo pang naging abala sa sariling buhay. At hindi ko alam kung ako ba ang nagbago. Pero parang unti-unti na rin ako nawalan ng pakialam sa kanya. Lalo na't alam kong simulat sa pool kontra siya sa passion ko sa pagsusulat. Hanggang isang gabi dumating siya sa bahay. Wala siyang dalang pasalubong. Walang sweetness gaya ng dati. Medyo nanibago ko, pero hindi na ako nagtampo. Ang totoo, hindi ko rin siya gaanong na-miss. Christy, may nabalitaan ako. Nagsusulat ka raw ulit, tapos pinopost mo pa online. Totoo ba yun? Oo, Lance. Totoo. Pero dapat nga masaya ka para sa akin Kasi 'di ba, wala na akong oras para magduda, magdemand, o magselos. Sa halip, nakahanap na ako ng paraan para maging masaya sa sarili kong mundo. Hindi ba dapat ganun? Masaya? Christy, ano nakakatuwa ron? Sa halip na makipag-usap ka sa akin, dun mo dinadaan sa mga storya mo lahat ng nararamdaman mo. Hindi ba't parang lumalayo ka lalo sa akin? Para bang mas gusto mong kausap yung mga estranghero kaysa sa boyfriend mo? Hindi ko gustong lumayo sa'yo sa totoo lang. Pero paano pa ako lalapit kung sa tuwing sinusubukan kong kausapin ka, puro pagod, puro dahilan ang sagot mo? Kaya ako nagsusulat ulit kasi hindi ko na nailalabas ang lahat ng nararamdaman ko na hindi ko na masabi sa'yo. Kasi ayaw mo na akong pakinggan Doon ko nararamdaman na may nakikinig kahit hindi ko kilala. At kung hindi mo kayang intindihin yon, okay lang naman.
Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na marinig yan. Habang ako nagpapakahirap sa trabaho, halos abusuhin na ang katawan para lang may maipundar. Ikaw naman, abala sa pagsusulat ng kung ano-anong bagay. Hindi mo alam kung gaano ako naiinggit, Christy. Naiinggit ako sa mga taong nakakaintindi sa'yo, habang ako, para bang palaging mali. Lance, hindi ko hiniling na magpakahirap ka para lang may maipundar. Ang hiling ko lang, kahit konting oras, kahit konting atensyon. Pero hindi mo na yun maibigay eh. Kaya nga natutunan ko nang hanapin sa ibang bagay ang kasiyahan. Kung naiinggit ka, ibig bang sabihin nun, mas mahalaga sa'yo ang pride kesa sa relasyon natin? Hindi pride ang pinag-uusapan dito, Christy. Respeto ang hinahanap ko. Respeto na sana bago mo ilabas sa mundo ang mga damdamin mo, sa akin mo muna sinasabi. Respeto na sana hindi ka nagtatago ng pagkakakilanlan para magsulat ng mga bagay na alam kong ako ang tinutukoy. Respeto rin ang hinihingi ko, Lance. Respeto na sana hindi akong laging huli sa listahan ng mga bagay na inuuna mo. Respeto na sana hindi mo ako sinisisi sa bawat pagkukulang mo. At respeto na sana hayaan mo akong maging ako. Kasi kung hindi mo kayang tanggapin ang hilig ko, ibig sabihin lang nun, hindi mo ako kayang tanggapin ng buo. Hindi ko kaya makipagtalo pa. Kung ganyan ang iniisip mo, wala na akong magagawa. At umalis siya. Kahit halos wala pang 2 oras ang inilagi niya sa bahay namin. Hindi ko siya inabol. Sa halip hinayaan ko na lang siyang mag-walk out. Dahil sa sandaling yun, naisip kong baka hindi na kami magkaayos pa ulit. Matapos nga ang mainit naming pagtatalo, akala ko wala nang mas titindi pa sa bigat na nararamdaman ko. Pero hindi pala. Dahil kinabukasan, isang tao na hindi ko inaasahan ng kusang lumapit. Para ilantad ang katotohanan ng sisira sa lahat ng tiwala at pagmamahal na pilit kong pinanghahawakan. Christy, alam kong hindi ko dapat pinakikialaman ang relasyon ninyo ni Lance pero hindi na ako mapakali eh. Kanina, habang pauwi ako galing sa palengke, may nakita ako. At hanggang ngayon, talagang nanginginig pa rin ako sa galit. Ate, ano po yun? Diretsuhin niyo na ako. Nakita ko si Lance, kasama si Juvie, yung ex niya nung high school na madalas niyang ikuwento dati. Magkasama sila sa isang maliit na kainan at halos magkatabi pa. Christy, hindi ako bulag. Iba yung mga kilos nila. Si Juvie? Ate, sigurado po ba kayo? Kasi alam kong close sila ni Jenny. At kung siya pa ang kasama, sigurado ako. Hindi ko lang narinig kung anong pinag-uusapan nila pero sapat ng mga nakita ko para magduda ako. Christy, ayoko masaktan ka pero hindi ko rin kayang itago sa'yo ng matagal. Salamat ate. Hindi ko akalaing darating sa ganito. Hindi ko alam kung magagalit ako o masasaktan dahil sa ipinagtapat ninyo. Pero isa lang ang sigurado. Humanda sa akin si Lance kapag nagkaharap kami ulit. Hindi ako umiyak. Pero galit na galit ako. Nagtiwala ako at pinanghawakan ng mga pangako niya. Kaya pala biglang nagbago. Kaya pala nanlamig at laging busy. Hindi pala trabahong inaatupag kundi ibang babae. Agad ako nag-send ng message sa kanya. Simple lang ang laman. Pumunta ka dito sa bahay ASAP. At gaya ng inaasahan ko, dumating siya. Oh, nandito ka na pala. Kumusta trabaho mo? Ayos lang ba ang pamilya mo? Busy pa rin ba yung bayaw mo sa mga project niya? Sina Ate Lara at yung mga bata? Oo, medyo. Ako naman, stress pa rin at sobrang busy. Kaya pasensya na kung hindi na naman ako madalas dumalaw. Pero teka, bakit parang ang cold mo ngayon, mahal? May problema ba? Wala naman. Curious lang ako. Kumusta naman kayo ni Juvie? Ano? Si Juvie?
Anong kinalaman niya rito? Christy, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. May nakakita sa inyo. At huwag mong sabihing hindi totoo dahil mismong si Ate Maylin ang nakakita sa inyo ng ex mo. Ano bang meron sa inyo, ha, Lance? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkikita pala kayo at nagde-date? Christy, hindi. Nagkataon lang na nagkita kami tapos nagkape. Ano bang masama doon? Wala akong ginagawang masama kaya wala kang dapat ikagalit. Walang masama. Pinaamin kita. Pero hanggang ngayon nagde-deny ka. Lance, sa lahat ng taong makikitang kasama mo, ex mo pa talaga ang kasama mo ng palihim? Huwag mo nga akong gawing tanga. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pampalakihin to. Hindi kita niloloko, Christy. Kaya pwede ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Biglang sumilip si nanay sa tindahan kaya nanahimik na lang ako. Pinilit kong wag sumigaw. Wag humagulgol. Pero sa loob-loob ko parang unti-unting gumuho ang mundo ko. Mahal ko siya. Pero hindi ko kayang itolerate ang panloloko niya at pagdedenay. Siguro nga oras na para bitawan ko siya. Nag-walk out ulit siya. Hindi siya nagpaalam kahit sa nanay ko. Hinayaan ko lang ulit siyang umalis. Hindi ako nakakain nung gabing yun. At nung tulog na ang mga kasama ko sa bahay, saka ko lang hinayaang tumulo ang mga luhang ilang oras ko rin pinigilan sa pagpatak. Dahil sa mga nalaman ko, unti-unti ako nawalan ng gana sa lahat. Hindi ko na nagawang magsulat, ni magbasa man lang ng mga kwentong dati pinagmumulan ng saya ko. Naghayatus ulit ako. Para bang namatay na naman ang apoy na muling nagpasigla sa akin. At doon parang lalo kong naramdaman ang lungkot at galit na pilit kong ikinukubli sa pamilya ko. Hanggang isang araw may kaibigan ako nag-alok ng trabaho sa kabilang bayan. Impulsive siguro, oo. Pero dala na rin ng sama ng loob ko kay Lance agad kong tinanggap ang trabahong yun. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali. Pati yung tindahan hindi ko na rin pinanghinayangan. Basta ang mahalaga sa akin nun makalayo ako kay Lance. Sa mga alaala at sa lahat ng sakit. Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Kay mama lang ako nagsabi. At simula nun hindi na kami nagkausap ulit. Kahit sa chat o text. Pinilit kong magpakabisi sa bagong trabaho ko sa isang factory. Para hindi na ako makaramdam ng pangungulila. Pero kahit gaano ko pasubukan, hindi ko kayang takasan ng realidad. Isang gabi habang nag-iisa ako sa boarding house namin, nakatanggap ako ng mensahe na hindi ko inaasahan. Galing kay Lance. Maikli lang ang laman pero sapat para mapaguho ang mundo ko at dumurog sa puso ko. Tapusin na natin ang lahat. Sorry kung naging duwag akong aminin. Pero nagsisimula na ako uli ng bagong buhay kasama si Juvie. Sa totoo lang ang sakit. Akala ko matapang na ako. Akala ko kaya ko na. Pero nung gabing yun bumigay ako. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ko inakalang hahantong talaga kami sa hiwalayan. Sa isang sulok ng puso ko umasa akong magre-reach out siya. Na maaayos pa ang relasyon namin. Akala ko si Lance na ang lalaking makakasama ko hanggang sa pagtanda. Pero nagkamali ako. Christy, buti dumaan ka dito sa amin. Namiss kita. Halika, upo ka muna. O ano, kumusta ka sa bagong trabaho mo? Ay. Ate, hindi ko na alam kung paano ko haharapin lahat. Ang sakit. Ang sakit-sakit na mas pinili nilang si Juvie. Dalaga ako, ate. Habang siya, single mom na. At sa totoo lang, hindi naman kagandahan ang reputasyon. Maluho, palingkera pa.
Pero siya pa rin ang pinili. Christy, alam kong masakit. Wala akong mahanap na tamang salita para maibsan ang bigat na nararamdaman mo. Pero tandaan mo, hindi sa lahat ng oras, makikita mo ang halaga mo base sa pagpili ng iba. Ang importante, alam mong totoo mong halaga. At kung hindi yun nakita ni Lance, problema niya na yun. Basta tuloy lang ang buhay, okay? Nandito lang ako palagi kapag kailangan mo ng kausap. Pero ate, ang hirap tanggapin. Hindi lang siya basta boyfriend para sa akin. Siya yung taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng meron ako. At ngayon, parang lahat ng yun nabaliwala lang. Normal na masaktan ka. Pero wag mong hayaang lunurin ka ng sakit na yan, Christy. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Nasa iyo ang pagkakataon para bumangon ulit. May trabaho ka na, may mga kaibigan ka, may pamilya ka dito. Kung hindi naging totoo si Lance, wag mong hayaang sirain niya pati ang kinabukasan mo. Gusto kong maniwala, ate. Gusto kong isipin na kaya ko. Pero minsan, natatakot akong baka wala nang darating para tanggapin ako at mahalin. Dahil hindi na ako buo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya o sa kahit kanino. Hindi umiikot lang ang buhay sa isang relasyon, ha? At hindi mo kailangan ng lalaki para maging buo. Mas matatag ka kaysa iniisip mo, Christy. Salamat, ate. Kailangan ko lang yata talagang marinig yan. Siguro nga, oras na para isipin ko muna ang sarili ko. Hindi man agad mawala ang sakit, pero kaya kong piliing bumangon ulit. Umalis ako kay na Ate Maylin na mas magaan ang pakiramdam. Hindi pa rin nawala ang sakit. Pero naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Oo, iniwan ako ni Lance. Pinili niya ang ibang babae. Pero hindi ibig sabihin na tapos na rin ang lahat sa akin. Siguro nga simula pa lang ng mas mahirap na laban. Pero alam ko kaya kong harapin lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay ko. At nung gabing yun, ipinangako ko sa sarili kong hindi ko hahayaang sirain ni Lance sa mga pangarap ko. Hindi ko hahayaan ng pag-ibig na nagdulot ng sugat ang siyang magdidikta ng kinabukasan ko. Sa totoo lang hirap na hirap akong mag-move on. Lalo ako nalungkot nang maalala kong kinailangan kong isarado ang maliit kong tindahan noon. Tindahan na pinaghirapan ko. Pero isinuko ko para makalayo kay Lance. Nasanay akong lagi siyang nariyan. Lagi kong kasama. At sabay naming pinaplano ang kinabukasan. Pero pinilit kong bumangon. Pinilit kong kalimutan ang masakit na nakaraan. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Halos hindi ko na malayan. Isang araw nakatanggap ako ng text mula sa ate ni Lance. Iniimbitahan niya ako sa birthday ng bunsong anak. Ayoko sanang pumunta dahil siguradong naroon si Juvie. Pero sabi ni Ate Maylin, invited din sila ni Kuya Howard. Christy, halika na. Sama ka sa birthday party. Hindi pwedeng wala ka, ha? Kahit pa anong nangyari, pamilya pa rin tayo sa paningin ng ate ni Lance. Ate, hindi ko alam. Siguradong nandoon si Juvie. Ayoko na sanang makita pa sila eh. Baka hindi ko kayanin. Huwag kang mag-alala. Kasama mo kami ni Howard. Hindi ka nag-iisa. Tsaka, wala kang kasalanan. Bakit ka matatakot? Kung may dapat na mahiya, hindi ikaw yun, kundi sila. Pero ate, paano kung hindi ko mapigilan ang sarili ko? Paano kung bigla akong sumabog sa harap nila? Chris, kung mangyayari man yon, nasa tama ka. Nasa panig ka ng totoo. Huwag mong hayaang matakot ka sa presensya ng babaeng umagaw sa boyfriend mo. Sige na nga, sasama ako. Pero sana tama ang desisyon ko na ito. Buti na lang saktong day off ko noon. May dala kaming regalo at pasalubong. Close din naman ako sa ate ni Lance at sa mga pamangkin. Kaya kahit papano masarap sa pakiramdam na inimbita nila ako.
Si Lance hindi niya ako kinausap. Hanggang tingin lang siya. Pero kung selosa ako nun, mas lalo palang selosa si Juvie. Halos hindi niya inaalis ang mga mata niya sa akin. May mga inuman pero hindi ako uminom. Tahimik lang ako nakikihalubilo sa mga bisita na kakilala ko. Hanggang sa nalasing si Juvie. At doon nagsimula ang eksenang hindi ko inaasahan. Hoy, Christy! Ba't ang lakas ng loob mong pumunta rito, ha? Akala mo kung sino kang api-apihan? Sa'yo ba talaga si Lance? Sa akin na siya ngayon. Kapal na mukha mo! Ikaw na nga yun ang agaw, ikaw pa tumiga ng manghamon? Proud ka ba, ha? Kasi ako, hindi. Dahil ipinagpalit lang pala ako nila sa isang palengkera, hiwalay sa asawa at mukhang bakla. Ginawa mo pa siyang kabet, Juvie. Ang tindi mo rin. Anong sabi mo? Ulitin mo nga! Alam kong narinig mo. Bakit ko pa uulitin hindi ka naman bingi? Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ikaw ang sumira ng relasyon namin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago si Lance. Pero hindi ibig sabihin matitinag ako sa mga patutsyada mo. Kung akala mo rin na matatakot ako sa mga salita mo, nagkakamali ka. Ako na ang mahal ni Lance ngayon. Kung mahal ka nga niya, bakit kailangan mo pang lasingin ang sarili mo para ipamukha yun sa akin? Ang taong sigurado sa pagmamahal, hindi nag-aaksaya ng oras patunayan yun sa iba. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang, Juvie. Nakakaya ang eksenang yun. Si Lance halos hindi makatingin sa akin. Hiyang-hiya siya sa nangyari lalo at sa harap ng mga bisita ni Ate Lara. Lumapit siya sa akin at halos pabulong na nagsalita. Christy, patawarin mo ako. Pasensya na sa lahat. Hindi ko alam na hahantong sa ganito. Sumusobra ka na talaga, Lance. Hindi mo lang niloko si Chris. Pati pamilya mo, dinamay mo sa kahihiyan. Tingnan mo, hindi mo nga kayang kontrolin ang pinili mong babae. Huwag ka na magpaliwanag, Lance. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Hindi ko na yan kailangan. Para saan pa? Hindi mo na rin mababawi ang sakit na dinulot mo sa akin. Lumapit din sa amin ang ate niya. Humingi ng pasensya. Sobrang nahiya raw sila sa nangyari. At ako, nagsisi rin ako na sumama pa ako ron. Pero sa isang banda, buti na rin. At least nailabas ko ang galit ko sa jowa ng ex ko. Yung babaeng nang akit at nagtulak kay Lance para pagtaksilan ako. Hindi na kami ulit nagkausap ni Lance pagkatapos ng gulo sa pagitan namin ni Juvie. Pinili kong magpakabisi sa trabaho, sa sarili kong mundo, at sa mga simpleng bagay na nagpapakalma ng isip ko. Hindi na rin ako nag-boyfriend. Siguro natakot na rin ako. O baka sadyang napagod lang ako makipagrelasyon. Nabalitaan ko kay Ate Maylin na nagsama na raw sina Lance at Juvie. Ang sakit. Iniiyak ko na lang ulit. Pero sa totoo lang nung mga panahon na yun, natutunan ko na rin tanggapin na siguro nga hindi talaga siya para sa akin. Isang araw simpleng hapon lang sa bahay namin. Naglilinis ako ng kuko. Tahimik ang paligid. Nang biglang dumating si Ate Maylin. Hindi naman ako nagulat na binisita niya ako. Dahil madalas naman siyang pumasyal sa amin. Pero kinilabutan ako sa kakaibang ngiti niya nung mga oras na yon. Kaya napakunot noo ako habang nakatitig sa kanya. Chris, may kasama ako ngayon. Alam ko magugulat ka pero sana makinig ka muna bago ka magalit, ha? Kasama? Sino? Ate, huwag mong sabihin... Christy, ako nga. Pinapasok ako ni nanay. Ang dami kong gusto sabihin. Sana makinig ka muna. Lance? Ikaw? Ang kapal din ng mukha mo magpakita pa rito. O ano na? Umiiyak ka ba kasi niloko ka rin ni Juvie?
Aba, sinong tanga ngayon? Kinarma ka lang, Lance. Christy, please. Nagkamali ako. Oo, niloko niya ako. Pero iba ka. Ikaw ang minahal ko. Ayokong matapos tayong ganito. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon? Lance, ilang beses na ako nagbigay sa'yo noon. Pero anong ginawa mo? Binaliwala mong lahat. Pero Christy, hindi ko kayang wala ka. Wala akong katahimikan, wala akong direksyon. Sa'yo lang ako naging totoong masaya. Kung totoo yan, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko ipinagpalit? Huwag mo na akong gawing option ulit, Lance. Hindi ako panakipbutas. I know my worth, kaya umalis ka na. Hindi siya agad umuwi. Nakipag-inuman pa siya sa mga tito ko na kapitbahay lang namin. Halatang gusto niyang manatili pa malapit sa akin. At nung nalasing siya, Christy, patawarin mo na ako. Sige na. Kalimutan na natin lahat. Magsimula tayo ulit. Hindi na ako magpapadala sa tukso, pangako. Ikaw na lang talaga. Lance, hindi na ako galit sa'yo. Pero ayoko na. Hindi ko na kayang ibalik ang dati. Naka-move on na ako. Kung gusto mo, pwede tayo maging magkaibigan. Pero hanggang dun na lang. Kaibigan? Christy, hindi ko kayang maging kaibigan ka lang. Pero kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Minsan, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng mahal natin para sa atin. Hindi tayo ang itinadhana. Mahal pa rin kita, Christy. Kahit na ano mangyari. At ako, pinili ko na mas mahalin ang sarili ko. Kaya tama na, Lance. Hindi na kita kayang mahalin ulit. mabilis na lumipas ang mga taon mula nung huling pag-uusap namin ni Lance. Hanggang sa nagkaroon ng hindi inaasahang pandemya na nagdulot ng pangamba at kilabot sa lahat. Lalong nawalan ng pag-asang magkakayos kami ni Lance. Kung nagkataon na hindi siya tumigil sa panunuyo sa akin, baka bumigay rin ako. Bago sumapit ang pandemic, nakabisita pa ako kay Lance kasama ang isang kaibigan. At doon wala na talaga akong maramdamang galit. Wala na ring pait. Para bang naghilom na ang sugat. Nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Closure ika nga. Kaya masasabi kong maayos na naging paghihiwalay namin. Walang sigawan, walang iyakan, walang sumbatan. Kapwa na namin tinanggap na baka hindi nga talaga kami para sa isa't isa. Patapos na ang pandemic na may sinagot akong manliligaw. Sa panahong yun, nalaman ko rin na may bagong girlfriend si Lance. Simple lang daw yung babae. At ayon sa mga usap-usapan, siya raw ang kauna-unahang boyfriend nun. Ang sabi pa ni Reto raw ng asawa ng ate ni Lance. Dahil may sarili na rin akong love life nun, pinili kong maging masaya para sa kanya. Iniisip ko baka ang bago kong boyfriend na nga rin talaga ang taong itinadhana para sa akin. Isang hapon habang nagkukwentuhan kami ni Ate Maylene. Ate, kumusta na si Lance? Si Lance. Sabi ni Ate Lara, balak na raw niyang pakasalan si Josephine. Mukhang seryoso na talaga siya sa bagong GF. Napangiti ako. Pero aaminin ko may konting kirot pa rin ako nararamdaman sa puso ko. Alam kong wala na akong karapatan pang makaramdam ng ganon. Lalo't may boyfriend na rin akong nagpapasaya sa akin. Kaya pinili kong sarilinin na lang yon. Hindi ko na ipinalam kay Ate Maylene. Lumipas ulit ang mga buwan na halos hindi ko namamalayan. Isang araw bago ang kasal ni Lance, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa ate niya. Pero nagpa siya akong huwag pumunta. May parte sa akin na gusto kong masaksihan siyang ikinakasal. Pero may bahagi rin na nagsasabing baka hindi ko kayanin.
na baka masaktan pa rin ako. Naalala ko bigla yung gabing na panaginipan ko si Lance. Sa panaginip ko nakita kong namatay siya. Paggising ko umiiyak ako. Kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung bakit ganun pero parang napakalinaw ng lahat. Parang hindi lang basta panaginip. Lalo pa akong kinilabutan nang napanood ko ang mismong video ng kasal nila ni Josephine. Yung mga sinabi ni Lance sa asawa niya parang nagbibilin siya. Jo, sana kahit mawala ako, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag mong hayaang malungkot ka dahil lang wala na ako. Parang tinambol ang dibdib ko nang marinig ko yun. Napaiyak ako bigla. Sa isip ko bakit ganun ang sinabi niya. Bakit parang may pahiwatig? Bigla ko naalala ang panaginip ko at mas lalo akong hindi mapalagay mula nun. Wala akong ibang sinabihan tungkol sa panaginip kong yun kundi si Ate Maylin. Ate, may sasabihin ako, pero sana wag mong pagtawanan ha. Kasi napanaginipan ko si Lance at doon nakita kong namatay siya. Christy, ay wag kang ganyan ha. Huwag ka masyadong mag-isip ng negatibo. Hindi maganda na dinadala mo yan sa loob mo. Baka stress lang yan. Alam kong gusto niya lang akong pakalmahin. Pero sa tono ng boses niya ramdam kong kinabahan din siya. Malapit sila nila sa isa't isa kaya sigurado ako nag-aalala rin siya. Naghiwalay kami ng boyfriend ko. Nahuli ko siyang may ibang babae. Parang bumalik tuloy lahat ng sakit na naramdaman ko nun kay Lance. Sa aming dalawa siya lang ang nagkaroon ng tinatawag na happy ending. Ikinasal siya. Nagkaroon ng bagong buhay. Samantalang ako iniwan. Nasaktan at muling bumangon na mag-isa. Pero akala ko lang pala. Dahil isang umaga may kumatok sa pinto ng bahay namin. Kuya Howard? Christy, pasensya na kung biglaan ang pagpasal ko. Alam kong matagal na kayong walang komunikasyon ni Lance. At siguro ayaw mo na rin makarinig ng kahit anong balita tungkol sa kanya. Pero hindi ko kayang hindi sabihin sa iyo to eh. Naalala mo ba kung anong araw ngayon? Birthday niya? Oo, birthday niya. Alam kong marami kang magandang alaala tuwing dumarating ang petsang ito. Pero kailangan mo malaman, Chris. Si Lance, may sakit siya. Ano to kuya? Biro ba to? Matagal na kami wala ni Lance at matagal ko nang tinanggap na may iba na siya sa buhay. Pero bakit ngayon? Bakit sa birthday niya, saka mo sasabihin sa akin to? May sakit siya? Anong klaseng sakit? Chris, seryoso ako. Hindi ako pumunta dito para magbiro. Maiintindihan ko kung magagalit ka. May karapatan ka rin magduda. Pero nakita ko siya kahapon. Ang laki ng binagsak ng katawan niya. Hindi na siya kasing lusog ng dati. At kahit ako, nahirapan tignan ng pinsan ko sa ganong kalagayan. Natulala ako. Ayoko sanang maniwala pero nakita ko ang katotohanan sa mga mata ni Kuya Howard. Kaya pagkaalis niya agad ako nag-message sa ate ni Lance para mangumusta. At ilang minuto lang bigla na lang tumawag sa akin si Ate Lara. Christy, salamat nag-message ka. Siguro panahon na rin para malaman mo ang totoo. Pagkatapos ng kasal nila ni Josephine, akala namin magiging maayos na ang lahat. Pero isang buwan lang ang lumipas eh. Biglang nagkasakit si Lance. Namayat siya nang hindi namin maintindihan kung bakit. Nawalan siya ng lakas at dumating sa punto na hindi na niya kaya magtrabaho. Nakakaya raw sa mga biyanan niya. Kaya nag-request siya na dito na muna siya sa bahay namin ulit tumira. Ate Lara, hindi ko alam ang sasabihin ko.
Parang ang bigat-bigat pakinggan. Si Lance, naalala ko pa kung gaano siya kalakas dati. Masayahin, masigla. Alam kong mahirap paniwalaan, Chris. Dinala na namin siya sa ospital. Pero malabo ang mga resulta ng laboratory test eh. Walang siguradong sagot ang mga doktor. Sinubukan pa namin magpa-second opinion. Pero pareho rin ang lumabas. Para bang tinatago ng katawan niya ang mismong dahilan ng sakit. Kaya ngayon araw-araw siyang naghihirap. At kahit si Josephine hirap na rin tanggapin ang sitwasyon nila. Grabe ate, ang dami kong nararamdaman ngayon. Naiinis ako dahil bakit parang sa dulo ng lahat ganito pa ang nangyari kay Lance. Kahit iniwan niya ako, kahit sinaktan niya ako, hindi ko kayang isiping pinaparusahan siya ng ganito. Christy, naiintindihan ko. Oo, maraming pagkakamali si Lance. Pero ngayon parang pinagbabayaran na rin niya ang lahat ng kasalanan niya eh. Hindi ko hinihingi na tulungan mo siya ng higit pa sa kaya mo. Pero siguro kahit isang dasal man lang mula sa'yo, makakatulong yun sa kanya. Hindi ko na rin alam kung hanggang kailan pa siya tatagal. Habang pinakikinggan ko si Ate Lara, wala na akong nagawa kundi umiyak. Para bang bumalik lahat ng alaala. Lahat ng sakit. At ang kakaibang takot sa puso ko lalo't naalala ko na naman yung tungkol sa panaginip ko. Sa mga sumunod na araw, walang ibang laman ng isip ko kundi si Lance. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumunta kina Ate Lara. Kung kaya ko na ba siyang makita ulit. Ang tanging malinaw lang sa akin, hindi rin pala siya nagkaroon ng happy ending. At sa isang banda parang mas lalo ako nasaktan. Makalipas ang 1 linggo, naging bisita ko si Ate Maylene sa bahay namin. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan nang makita ko siya. Pero ramdam kong may mahalaga siyang sasabihin. Chris, dadalawin namin si Lance kina Ate Lara. Gusto mo bang sumama? Alam kong mahirap para sa'yo pero baka ito na ang tamang panahon para makumusta mo siya ng personal. Ate, hindi ko alam kung kaya ko eh. Pero sige, sasama ako. Gusto ko rin siya makita kahit sandali lang. Tahimik lang kami sa biyahe. Kasama rin namin si Kuya Howard. Parang lahat kami may kanya-kanyang iniisip. At walang gustong magsimula ng usapan. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Ate Lara. Nagulat siya nang makita kami. Pero agad niya kaming pinatuloy. Tinawag niya si Lance. At ilang saglit lang lumabas ito. Natulala ako. Totoo nga ang sinabi nila. Ang laki ng ibinagsak ng katawan nito. Hindi na ang dating Lance na nakilala ko. Payat, maputla, pero pilit pa rin ngumiti pagkakita sa amin. Christy, kumusta ka? Pasensya na ha. Nakakahiya ang itsura ko ngayon. Pero masaya akong makita ka ulit. Ako rin, Lance. Kumusta ka? Okay naman. Naghain na ako. Kumain na kayo. Hindi ko na kayo masasabayan ha. Katatapos ko lang kasing kumain nung dumating kayo eh. Sige lang, busog pa naman ako eh. Asan pala ang asawa mo? Nandun sa bahay ng mga biyanang ko. May mga kinuhang gamit. Babalik din yun mamaya. Ikaw Christy, may boyfriend ka na? Wala, at hindi ako naghahanap. Hindi ako naniniwala. Oo, totoo nga. Lance, ang laki ng ipinayat mo. Hindi siya sumagot. Tumahimik lang bigla. Ako rin biglang wala nang masabi. Lahat ng kasalanan niya sa akin nun parang bigla akong nakalimutan. Gustong gusto ko siyang yakapin. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi na pwede.
Hanggang tingin na lang ako at pangungumusta. Bilang respeto na rin sa asawa niya. Malungkot ako nung umalis kami. Pero nangako ako sa sarili na babalik ako ulit doon sa susunod na linggo. Naging mahirap para sa akin ang mga sumunod na araw. Ang bigat lagi ng pakiramdam ko. Tiningnan ko yung picture ni Lance na sinend ni Ate Lara. Payat siya pero malaki ang tiyan. Hindi ko napansin yun nung dinalaw namin siya kasi maluwag ang t-shirt na suot niya. Parang may kakaiba talaga sa nangyayari sa kanya. Lalo't walang makita sa mga lab test. Christy, babalik kami bukas. Dadalawin ulit namin si Lance. May dala akong mga pagkain. Ginisang munggo na may chicharon tsaka graham. Siguro matutuwa siya. Ay, sayang nga lang hindi na siya pwedeng kumain ng marami gaya dati. Ate, salamat ha. Sigurado matutuwa yon. Paborito niya yung munggo na may chicharon comfort food niya. Tsaka yung graham. Pero natatakot ako ate. Nahihirapan ako makita siya na ganon. Alam ko, Chris. Pero wala namang masama kung malaman niyang nagmamalasakit ka pa rin sa kanya. Oo. Gusto kong makita siya ulit. Gusto kong sabihin na magpakatatag siya. Tahimik ulit kami sa biyahe. Pagdating namin kina Ate Lara, hindi na kami naharap ni Lance. Nasa loob siya ng kwarto. Nakaratay. Sumilip kami ni Ate Maylin sa pinto. Hawak niya ang tiyan niya. Hinihimas-himas. Ang isang kamay naman ay nasa noo. Kita ko sa mukha niya ang matinding paghihirap. Dahil doon hindi ko na napigilang mapahagulgol. Nang marinig niya ang boses ko, tumingin siya sa labas ng kwarto. Pero hindi nagsalita. Pilit siyang ngumiti. At napangiti rin ako habang umiiyak. Nakilala niya ang boses ko. Bakit ganito ang nangyayari? Bakit ganun yung lab test? Hindi ko rin alam ang sagot, Chris. Ate, gusto ko siyang lapitan, hawakan sa kamay, at sabihang lumaban pa para sa asawa niya, para sa pangarap niya na magkaroon ng anak. Gusto kong sabihing magpakatatag siya. Pero nahihiya ako kay Josephine. Gawin mo ang bulong ng puso mo, Christy. Hindi mo kailangan mahiya. Baka makatulong yun kay Lance. Matagal din naman ang pinagsamahan ninyong dalawa. Lumapit kami ng bahagya sa pinto at sumilip ulit. Ayoko pang umalis pero kailangan na naming umuwi. Hindi ko itinuloy yung gusto kong gawin. Naduwag ako. Sa tricycle pa uwi, hindi ko napigilang umiyak. Ewan ko pero ang bigat ng pakiramdam ko. Parang dinudurog yung puso ko. Sumagi sa isip ko na baka yun na ang huling pagkakataong makita ko siyang buhay. Ang bigat sa pakiramdam kasi yung dapat na huling yakap. Huling hawak sa kamay. Huling pagkausap sa kanya. Hindi ko naibigay. Ate Lara, patignan niyo na kaya sa albularyo si Lance. Hindi normal ang nangyayari sa kanya. Baka may kumapit na sumpa. Baka may ibang dahilan na, kaya hindi nakikita sa laboratorio. Alam mo naman ang reliyon namin, Howard. Hindi kami naniniwala sa mga ganyan. Ang tanging sandigan namin ay dasal at ang Diyos. Hindi namin siya dadalhin sa kung kani-kaninong albularyo. Pero Ate Lara... Pasensya ka na talaga, pinsan, ha? Kailangan sumunod sa mga kautusan ng simbahan Isa pa, ayaw din ni Josephine dahil hindi na rin pwedeng ibiyahin ng malayo ang kapatid ko. Nandun ako sa bahay ni na Kuya Howard nung tawagan niya si Ate Lara. Kaya alam ko na dismaya talaga siya. Ramdam ko may sama ng loob si Kuya Howard. Pero pinili niyang wag nang makipagtalo. Tahimik muna siyang uminom ng tubig saka kami kinausap ni Ate Maylin. Alam niyo, kahit ayaw nila,
dadaling ko pa rin ang litrato ni Lance sa kakilala kong mahusay na albularyo. Kailangan ko malaman kung tama ba o mali ang kutob ko. Hindi ako mapalagay. Baka hindi talaga sakit ang dahilan kung bakit nagkaganon si Insan. Wala ko na isagot kundi isang mahinang pagtango bilang pagsang-ayon. Kasi sa totoo lang, ganun din ang kutob ko. May kakaibang nangyayari kay Lance. Halos lagi akong puyat. Hindi siya mawala sa isip ko. Lagi rin akong umiiyak. Sa kusina habang naghuhugas ng plato. Sa kwarto bago matulog. Habang naglalaba at kahit habang nagkakape ako. Lalo na pag naaalala ko yung mga masasayang sandali namin sa bahay. Yung lambingan, tawanan namin sa umaga, yung panonood ko sa kanya habang nagluluto siya at marami pang iba. Hanggang isang madaling araw, bandang 3:00 yun. Naalimpungatan ako dahil tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Ate Lara. Christy, pasensya na sa istorbo. Wala na si Bunso. Pumanaw siya kagabi pa bandang 11:30. Lance! Nagkulong ako sa kwarto ko maghapon. Iyak ng iyak. Hindi rin ako kumain. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi ako makapaniwalang wala na siya. Ang lalaking kahit sinaktan ako may puwang pa rin sa puso ko. Kinagabihan pumasok si nanay sa kwarto ko. Naabutan niya akong nakatihaya. Nakatitig lang sa kisame habang basa ang mukha at unan ng luha. Ano nangyari, anak? Nay, si Lance. Patay na po siya. Ano? Kailan pa, Christy? Diyos ko! Napasinghap ng malakas si nanay at sabay kaming humagulgol habang yakap-yakap niya ako. Parang tunay na anak na ang turing niya kay Lance. Kaya alam kong masakit din sa kanya ang nalaman. Pupunta kami ng mga tita mo sa unang lamay ni Lance. Sasama ka ba, anak? Hindi, Nay. Hindi ko pa siya kaya makita na nasa ataol. Hanggang sa araw ng huling lamay ni Lance para akong robot. Hindi pa rin nagsisink in sa akin ng lahat. Ang katotohanan wala na siya. Na hindi na siya babalik. At hindi ko na makikita pa kahit kailan. Nagpunta kami ni na Ate Maylin sa huling lamay ni Lance. Ang daming tao. Doon ko lang talaga nalaman kung gaano karami ang nagmamahal sa kanya. Sabi ni Ate Lara galing daw doon si Juvie. Kaaalis lang nung dumating kami. Sa totoo lang takot ako sumilip sa patay na nasa loob ng kabaong. Pero kay Lance, hindi. Tinitigan ko pa siya. Matagal. At halos matumba ko kung hindi lang ako naalalayan ni Ate Lara. Gusto kong pigilan ng sarili kong umiyak lalo na't naroon ng asawa niya. Ayokong makita ni Josephine na ganun kalalim ang epekto ng pagkawala ni Lance sa akin. Pero hindi ko napigilan. Ang mga luha ko tuloy-tuloy na nagsipatakan habang nakaharap ako sa kabaong niya. Nagpunta ako sa banyo at doon ako humagulgol ng humagulgol. Naalala ko lahat mula sa umpisa. Nung time na isinama siya sa amin ni Kuya Howard. Hanggang sa magkaroon kami ng maayos na hiwalayan. Napakabata pa ni Lance para mamatay. Naalala ko rin yung sinabi sa akin ni nanay na baka kaya hindi kami yung nagkatuluyan dahil baka hindi ko raw kayanin. Kapag ako yung asawa niya nung mga panahon nagkasakit siya, hanggang sa tuluyan na lagutan ng hininga. At tama nga siya. 5:00 na ng madaling araw nang umuwi kami ni na Ate Maylin.
Nagpahinga lang saglit tapos naghanda na ulit para makipaglibing. Sa simenteryo hindi na napigilan ni Ate Lara na mapahagulgol. At dun ko lang nakitang umiyak si Josephine. Kagaya ng huling beses na dinalaw ko si Lance, hindi ko nagawang lapitan siya. Kahit sa huling pagkakataon. Binuksan ang kabaong niya. Humawak sila sa mga paa niya. Gusto ko rin sanang gawin yun. Gusto kong ipadama kay Lance na mahalaga siya sa akin. Hanggang sa huling sandali niya sa mundo. Pero naduwag na naman ako. Kaya tahimik na lang ako umiyak mula sa malayo. Habang tinatanaw ko siyang ihatid sa kanyang huling hantungan. Matapos magpaalam kina Ate Lara, sumakay na ako sa isa sa mga inarkelang jeep. Habang umaandar yun, iyak pa rin ako ng iyak. Hindi muna ako umuwi sa bahay namin. Dumiretso ako kina Ate Maylin. At doon may nalaman akong mas mabigat pa kesa sa pagkawala niya. Christy, may kailangan ka malaman. Tama ang hinala ko. Walang sakit si Lance. Kinulam siya. Ano? Kuya, anong ibig mong sabihin? Kinulam siya gamit ang isang kandilang itim. At ang salarin, asawa ni Juvie. Diyos ko. Kaya pala biglaan lahat. Kaya pala walang makita sa mga lab test niya. Pero, bakit? Paano? Alam mo ba kung anong klase ng kulam ang kandilang itim? Hindi yun pangkaraniwang sumpa. Ang bawat sindi ng kandila, unti-unting kumakain sa lakas ng biktima. Una, papayat. Magmumukhang sakitin kahit malakas naman dati. Tapos, lalakihan tiyan. Para isipin ng tao, may sakit sa loob. Baka sa atay, baka sa bituka. Pero ang totoo, ang kandilang itim ang sumisipsip ng buhay niya. Kaya pala ganun ang katawan ni Lance. Payat, pero malaki ang tiyan. Oo, at hindi siya mabilis na pangungulam. Ang kandilang itim, ginagamit ng mangkukulam kapag gusto nilang pahabain ang paghihirap ng isang tao. Hindi agad pinapatay ang biktima. Kuya, bakit naman ang asawa ni Juvie? Ano bang nagawang kasalanan ni Lance sa kanya? Ang sabi ng albularyo, may atraso raw sila sa kanila dahil hindi talaga hiwalay sa asawa si Juvie. 3 taon na raw ito ng taning kay Lance. 3 taon ang ibinigay na limitasyon ng buhay niya matapos sindihan ng kandila. At ngayong taon, natapos ang oras ni Lance. Hindi makatarungan. Sa pagtataksil nila no ni Juvie, sa kasalanan nilang dalawa sa akin, buhay ni Lance ang naging kabayaran. Ganon ang kulam, Christy. Hindi mo agad nakikita pero mabigat ang parusa. At ang mas masakit, walang gamot laban sa kandilang itim. Maliban na lang kung mahuhuli agad ang magsisindi at mapapawalang bisa ang orasyon. Pero huli na, wala na ang pinsan ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Bumalik lahat ng sakit at galit sa puso ko. Naalala ko ang pagtataksil nila noon. Kung paano halos nasira ang buhay ko dahil sa kanila. Kung hindi nila ginawa yun, kung hindi nila ako niloko, baka buhay pa si Lance ngayon. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang makita siya naghirap hanggang sa uli, o ang malaman na sinadya talaga ng ibang tao ang lahat ng yun. Kuya, may ganun palang klase ng kulam? Ang tagal ng pagpapahirap para lang parusahan hindi lang ang biktima, kundi pati ang pamilya nito. Oo, hindi basta-basta ang kandilang itim. Habang nauupos ang kandila, nauubos din ang lakas ng biktima at sa bawat pagsindi, nagsisimula ulit ang paghihirap nito. Kaya hindi tuloy-tuloy ang sakit ni Lance. Minsan medyo nagiging maayos siya. Akala ni na Ate Lara gumagaling na. Pero sa oras na sindihan ulit ng asawa ni Juvie ang kandila,
babalik na naman ang sakit ni Lance. Parang pinaglalaruan ang buhay niya. Diyos ko, kawawa si Lance. 6 na buwan pa lang silang kasal ni Josephine. Ang tagal kong umiyak. Halos hindi ako mapatahan ni na Kuya Howard at Ate Maylin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng nalaman ko. Sabi pa ni Kuya Howard, hindi lahat ng sugat ay nakikita. May mga sugat na dulot ng inggit at galit. At ganung klase ang kumitil sa buhay ni Lance. Nagpasama ako kay Ate Maylin. Sa wakas na pagdesisyonan kong harapin ulit si Juvie. Para sa akin. Para kay Lance. Pagdating namin sa bahay nila, kumatok ako. Bumukas ang pinto. Nagulat kami pagkakita sa isa't isa. Pero mas nagulat ako sa kanya kasi maputla siya. Parang wala ring gana sa buhay. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko na agad kung anong pakay ko sa kanya. Juvie, ikaw ang pumatay kay Lance. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na siya. Ano? Christy, anong sinasabi mo? Hindi! Hindi ako! Huwag ka na mag-deny. Alam ko na ang totoo. Kinulam si Lance gamit ang kandilang itim. At asawa mo ang may kagagawan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nangyari sa kanya yon. Kung hindi dahil sa kalandian mo, hindi sana napaagang kamatayan niya. Christy, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Oo, kasalanan ko. Ako may sala sa pagkawala ni Lance. Pero maniwala ka, hindi ko sinadya. Hindi ko alam na ang asawa ko ang... Anong hindi sinasadya, Juvie? Ikaw ang nagdala ng lason sa buhay niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napahamak, kung bakit siya namatay. Christy, totoo, kasalanan ko. Pero hindi ko hiniling sa asawa ko na gawin yun kay Lance. Nung iniwan ko siya dati, galit na galit siya. Sabi niya kapag hindi ako bumalik, may kapalit. Akala ko puro pananakot lang. Akala ko wala siyang lakas ng loob na gumawa ng masama. Pero mali pala ako nang inakala. Alam mo, Juvie, hindi sapat ang sorry. Hindi mabubuhay noon ulit si Lance. Hindi niyan mabubura ang mga gabing paghihirap niya habang unti-unti siyang pinarurusahan ng kulam. Christy, maniwala ka sa akin. Wala na akong balak balikan ng asawa ko noon. Kasi alam kong wala rin ako magandang kinabukasan sa kanya. Wala siyang trabaho. Sobrang seloso. Palaging nananakit. Kaya pinili ko si Lance. Kasi kilala ko na siya. Si Lance ang first love ko. Pero nung nalaman ng asawa ko, doon na siya nagbanta. Kaya ako nakipaghiwalay kay Lance kahit mahal na mahal ko siya. At hinayaan mo lang na mangyari yun? Hinayaan mong si Lance ang sumalo ng lahat ng galit ng asawa mo? Oo, mali ako. Oo, naduwag ako. Natakot ako sa asawa ko. Natakot ako saktan niya ako. Pero hindi ko alam na si Lance ang magiging kapalit. Hindi ko alam, Christy. Kung alam ko lang sana ako na lang. Sana ako na lang ang namatay at hindi si Lance. Alam mo ba, Juvie, hanggang sa huli, gusto pa rin niyang mabuhay para sa asawa niya. Para kay Josephine. Hindi niya alam na may nakasulat na palang tatapusin na ang buhay niya. Hindi niya alam na habang pinipilit niyang maging matatag, may kandilang unti-unting nauupos kasabay ng pagkaubos ng oras niya sa mundo. Christy, sorry. Patawarin mo ko. Kung may magagawa lang ako para ibalik si Lance, kaso wala na. Araw-araw nagdurusa rin ako. Hindi ako matahimik. Hindi ako makatulog. Masakit, di ba? Pero tandaan mo, Juvie, hindi ikaw ang tunay na biktima rito. Si Lance, siya
ang namatay. Siya ang inagawan ng buhay. Si Ate Maylin nakatingin lang sa amin ni Juvie. Wala siyang masabi. At ako nakatayo sa may pinto. Nanginginig sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung sasampalin ko ba si Juvie o yayakapin. Pero sa huli, tinalikuran ko siya. Hindi ko kayang manatili pa ron. Hindi ko kayang pakinggan pa ang paulit-ulit niyang paghingi ng tawad. Habang palabas kami ng gate, parang naririnig ko pa rin ang boses niya. Paos, puno ng takot, puno ng pagsisisi. Pero wala na. Huli na ang lahat. Wala na si Lance. Lance, sana naririnig mo ang mga salitang hindi ko masabi noon. Sana marinig mo ngayon. At sana, kahit saan ka man naroroon, malaman mong mahalaga ka sa akin hanggang sa huli. Pagkatapos namin magkausap ni Juvie, hindi pa rin ako mapakali. Ang dami pa ring tanong sa isip ko. Kaya nagpa siya akong yayain si Ate Maylin sa albularyong kakilala ni Kuya Howard. Kailangan kong marinig mula sa matandang yun mismo kung ano ba talaga ang ginawa kay Lance. Abay, mabigat ang kaso ng kaibigan ninyo. Hindi basta-basta lang ang paggamit ng kandilang itim. Isa ito sa pinakamabangis na uri ng kulam. Ano po ba talaga ang ginagawa ng kandilang yun? Kapag sinindihan ng kandilang itim, bawat patak ng wax nito ay parang sumpa na tumatagos sa kaluluwa ng biktima. Hindi agad lumalabas ang sakit. Unti-unti lang, dahan-dahan. Minsan, taon ang binibilang bago tuluyang kunin ng buhay ng biktima. Kaya, hindi madaling makita ng mga doktor o kahit sinong ordinaryong tao mga sintomas nito. Kaya pala parang bigla na lang siyang nanghina kahit sinasabi ng mga doktor na wala naman siyang malubhang sakit. Sino po ba ang gumagawa ng ganyang uri ng kulam? At bakit kailangan pa ng kandilang itim? Ang kandilang itim ay hindi ordinaryong kandila. Ginagawa ito sa pamamagitan ng dugo at abo ng hayop na inihahalo sa itim na wax. Yun ang dahilan kung bakit napakalakas ng epekto. At ang gumagawa lang nito ay yung mga mangkukulam na bihasa sa paggamit ng itim na mahika. Hindi ito kayang gawin ng baguhan. Yung gumawa nun kay Lance, galit na galit siya. Hindi lang nito basta gustong parusahan si Lance. Gusto nitong maranasan niya ang matinding sakit sa loob ng panahong ginawa niyang taning ng buhay ng biktima. Ang kandilang itim ay kadalasan ginagamit dahil sa sobrang selos, paghihiganti o obsesyon. Kung matindi nga ang obsesyon ng taong yun, gagawin niya lahat para mawala ang nakikita niyang hadlang sa kanyang buhay pag-ibig. Wala pa na talagang laban si Lance. Talagang nakatakda na siyang mamatay sa oras na sindihan ng kandilang yun. May laban sana kung nalaman niyo agad. May paraan para kontrahin ang kulam pero mahirap kapag taon nang lumipas. Ang taning na 3 taon na nabanggit, totoo yun. At kung natapos na ang taning, wala nang makakapigil pa sa sumpa. Kukunin at kukunin siya ng kadiliman. Nang marinig ko yun, parang lalong nadurog ang puso ko. Tahimik na nagdasal si Ate Maylin habang hawak ang kamay ko. Samantalang ako napayuko na lang, humahagulgol sa harap ng albularyo. Ang nasa isip ko nung mga oras na yun kung may hustisya pa ba para kay Lance. Pagkatapos namin makausap ang albularyo, nagtagal pa kami sa bahay nito. Ang bigat ng aura ng paligid, ang amoy ng usok, ang mga antigong bagay sa maliit niyang kubo, at ang salita niyang puno ng hiwaga at talinhaga. Christy, Maylin, ang kulam na ginamit sa mahal niyo sa buhay ay malupit. Naiintindihan ko ang galit na nararamdaman ninyo pero
Kung naghahangad kayo ng ganoong klase ng pagganti, lalo lang kayong malulugmok sa kadiliman. Pero paano po, Tang? Paano magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Lance? Hindi magandang panlaban ang paghihiganti sa paghihiganti. Kung gaganti kayo ng masama, magbubunga lang yon ng iba pang masama. Ang tama at makapaghihilom na hakbang ngayon ay ang magdasal para sa ikatatahimik ng inyong mga puso at isipan. Salamat po, Tang. Salamat po sa payo. Hindi kami papayag na maging katulad nila. Kaya nga po kami nandito para maghanap ng sagot sa mga katanungan at hindi po para ibalik sa mangkukulam ang kasamaan. Bago kami umalis, nagpasalamat kami ulit sa matandang albularyo. Umuwi kaming may lungkot pa rin sa puso. Pero mas naliwanagan na sa lahat na nangyari. Nagpa siya akong lisanin muna ang aming lugar, Miss Gwen. Kailangan kong lumayo. Hindi para takbuhan ng utang o ano paman, kundi para hindi ko maalala palagi si Lance. Nagtrabaho ako ng 3 taon sa Maynila. Tuwing may araw na nalulungkot ako, tinatawagan ko sina Ate Lara, Ate Maylin at Nanay. Nangako ako sa sarili na pagbalik ko sa amin, pupuntahan ko agad si Lance. Uuwi ako kapag handa na ang puso ko. Wakas,